Yes, magandang araw mga kaugnayan. Medyo nagkaroon po tayo ng problema kaya nasa technical. Muli, live po ulit tayo dito po sa Ugnayan Kuwait Kalikasan. Ito po si Kaugnayan Jonas mula po dito sa Brooks Point, Palawan. Welcome po sa ating ugnayan. Magandang araw mga kaugnayan. Samahan niyo kami sa isa na namang episode para sa ating Season 3 ng ating programa. Ako po si Kaugnayang Maya mula dito sa Magandang araw mga kaugnayan. Ako po ang inyong kaugnayan, Mark Dubria, mula naman po sa Puerto Princesa. At magandang araw mula naman dito sa Sierra Madre. Ako naman po si Kaugnayang Buniknik. Yes, hello po mga kaugnayan. Ang programa Ugnayan, Komunidad at Kalikasan ay isang online magazine show ng Non-Timber Forest Product Exchange Program Philippines, katuwang ang Green Livelihood Alliance, nagtatalakay ng iba't ibang gawain, batas at ugnayan para sa patuloy na pag-unlad ng karapatan, kabuhayan, kultura at kalikasan. Kung saan isa rin itong pamamaraan upang may bahagi, may pakita at magkaroon ng espasyo para makapagkwentuhan, balitaan patungkol sa mga kabaihan, kabataan, kautubo at lokal na komunidad na nagpapayabong at dumedepensa sa ating kagubatan. Kami inyong napapakinggan at napapanood sa aming official social media account na NTFP EP Philippines sa Facebook at YouTube. Yan. Kumusta mga kaugnayan? Nagkita-kita muli tayo, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre ang mga kasama natin sa iba't ibang panig ng mundo, for sure may nanonood sa atin dahil may naimbitahan tayo last time. At ngayon nga, marami sa atin ang naging abala nitong mga nakaraan dahil ipinagdiriwang natin ang mahalagang araw para sa mga katutubo, ang International Day of World's Indigenous Peoples at ang pandaigdigang araw para sa mga kabataan, ang World Youth Day ngayong buwan ng Agosto. Kaya magkakaiba man ang ating paraan ng pag-celebrate at pagbunita nito ay magandang na ipapakilala pa rin natin ang mahalagang papel ng bawat isa, ang katutubo at ang kabataan. At nabibigyan nating pagkilala ang kamalayan ng bawat isa para maprotektahan ang ating mga karapatan ng mga katutubo sa mundo. Gayon din ang pagkilala sa mga katutubong kabataang binigyang pagkilala sa mga matatagumpay na contribution sa mga ginagawa upang mapabuti ang mga issue sa mundo tulad ng pangangalaga sa kapaligiran at kultura. Dahil ayon sa United Nations, IPU are agents of change for self-determination. Kaya samahan nyo kami ngayong araw na ito para makipagkwentuhan sa ating mga katutubong kabataan mula sa iba't ibang katutubong pamayanan sa Pilipinas na at kanilang bahagi ang kanilang kwentong kultura at kalikasan. Pero bago tayo makipagkwentuhan, bago ko tawagin si Kaugnayang Mar, ay ating bisitahin lang muna saglit yung ating ugnayan trivia nung nakaraang episode natin. Gusto ko muna i-congratulate sino yung ating nanalo. Kita natin sa ating screen. Congratulations kay Cassie Maria Bertudes. Kung nanonood ka, Cassie, ikaw ay nanalo sa ating ugnayan trivia nung nakaraang episode kung saan ang tamang sagot ay letter D. Tama ba? Ito ang mga kinikilalang edad ng kabataan ay nasa 15 to 30 years old na maituturing dito sa ating bansang Pilipinas. Sa mga nag-comment at nagbigay din ng kanilang mga sagot nung nakaraan ay maraming salamat sa inyong partisipasyon. Pero tuloy-tuloy pa rin ang inyong pagsali baka sa susunod. Ngayon, yung ating trivia ngayon ay kayo naman ang mapipili ng ating roleta. So ito yung ating ginagamit para sa pagdesisyon kung sino yung nanalo sa ating ugnayan trivia. At para naman sa trivia natin ngayon, ano ang ating trivia ngayon? Ayan, sana nakikita nyo sa ating screen. Ayon sa National Commission on Indigenous Peoples or NCIP noong March 23, ilan ang kinikilalang mga indigenous cultural communities o katutubong pamayanang kultural
sa Pilipinas. So ang gagawin lamang ay i-type ang letter ng inyong sagot kasama ang hashtag ugnayan. So kung ang sagot ninyo ay 25, E, 25, B, 55, C, 101, D, 110, or E, wala sa mga nabanggit. So letter lang kasama ang hashtag ugnayan sa comment section natin. So lahat ay pwedeng sumali. Doon naman sa hindi kasama ngayon sa ating live, recorded naman po ang ating ugnayan show, kaya lahat ay pwede pa rin sumali. Aantayin namin ang inyong mga sagot hanggang August 18, Friday ng gabi. So mahaba-haba pa ang ating oras at may chance na makasama ang lahat. Yan, kaya sali na dahil may inihandang papremyo ang ating ugnayan team sa inyo. Ayan, sige, hindi ko na patatagalin. Dadako tayo para kilalanin ang ating mga bisita at ang inaantay natin at nag-aantay din sila kanina pa. Kaugnayang Mar? Ayan, maraming salamat, kaugnayang Maya, kaugnayang Jonas. Ano po, so masaya ako na ipakilala yung ating mga bisita na nanggaling pa sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ano po, so kaugnayang Buniknik, ready na tayo. Wag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Umpisahan na natin to. Tayo nang makipagkwentuhan sa mga katutubong kabataan na ipinagmamalaki sa kanilang katutubong komunidad. So unahin na natin, siya si kaugnayang Asami B. Sigondo, isang indigenous youth leader, forester at GIS specialist mula sa Ikalahan, Kalungaya, Cultural Community of the Philippines. Siya ay guro sa Kalahan Academy, isang School of Living Tradition na kinik. Siya rin ang tumatayong interfering focal person ng Asia sa International Indigenous Youth Forum on Climate Change, ang youth arm ng IPCOS sa ilalim ng UNFCCC. Hello, kaugnayang Asami. Hello, kaugnayang Mar, kaugnayang Buniknik, kaugnayang Maya, at kaugnayang Jonas. At sa lahat po ng mga kaugnayan natin na nanonood ng ating live show ngayong hapon. And maraming salamat, kaugnayang Sami, no? So, hindi lang nag-iisa ang ating bisita ngayong araw. Ano po, meron pa tayong dalawa at excited na akong ipakilala ang ating ikalawang bisita. Walang iba kundi si kaugnayang Lovely, ay isang katutubong dumagat, remontado na naging Sierra Madre. Siya ay tumatayong Information Education Committee Head ng Save Sierra Madre Youth Volunteers Organization or SSMYVO, samahan ng mga katutubong kabataan sa bahagi ng General Nakar, Quezon Province. Hilig niya ang pagkuha ng mga larawan o litrato at mga paggawa ng maiksing video ng kanyang paraan upang mapanatili at magkaroon ng alaala sa kanya mga kaganapan sa kanyang buhay. Ayan, hello, kaugnayang Lovely. Yan, hello, kaugnayan Mar, hello sa mga kaugnayan natin dyan. Mabuhay, masampat, aapon, ika nga ng katutubong dumagat. Salamat. Ayan, maraming salamat, kaugnayang Lovely, no? So, dadako na tayo sa huli, ngunit hindi patatalo. Alam kong maraming may bibigay ng mga kaalaman patungkol sa mga gawaing pangkabataan. Ayan, so walang iba kundi si Ginoong Jason Dala. Si Ginoong Jason Dala ay isang purong blaan mula sa Sarangani. Siya ay isang youth, cultural at IP rights advocate at isang manunulat, educator at licensed professional teacher. Isa rin siyang cultural performer, cultural worker sa kanilang komunidad. Aktibo siyang sa pagboluntaryo sa iba't ibang organisasyon. May mga kaugnayan sa pangangalaga ng kabataan, kultura, kalikasan, at sa pagiging makabayan. Ayan, kumusta ka, kaugnayang Jason? Ayan, Chief Lobby sa inyong lahat, mga kaugnayan. So, pasasalamat sapagkat ako inyong inibitahan ngayong araw na ito para sa isang makabuluhang talakayan. So, ayan, Chief Lobby sa wikang Blaan at masaya akong makipagpintuhan sa inyo ngayong hapong ito. Ayan. And maraming salamat, kaugnayang Jason. Ate Sami, kaugnayang Lovely, kaugnayang Jason. Masaya kami na pinaunlakan ninyo yung aming invitation. At syempre, alam ko na hindi lamang kami mabubusog sa kaalaman, hindi lang kaming mga host, co-host at mga taga-NTF, maging yung ating mga taga-panood na palaging nakasuporta at sumusubaybay sa atin. So nagpapasalamat kami sa inyong pagdalo at pagpaunlak sa aming invitation. So, kaugnayang Buniknik?
Nakamute ka, Kaugnayang Buniknik? Limutan ka na. Okay. At dahil nakilala na natin ang ating mga guest ngayong hapon mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at nagpapasalamat din tayo. Maganda dahil pinaunlakan nila ang ating imbitasyon. Ngunit bago ang lahat, dako muna tayo sa ating Ugnayan Talk ngayong hapon kung saan magiging bahagi din natin ang ating mga manonood at mga tagapakinig. Lalo na sa ating mga live sa Facebook at sa YouTube. Okay, at ang ating Ugnayan Talk ay may katanungang nakakatulong ba ang social media o teknolohiya kay ate para mas maipakilala o maingatan ang katutubong kultura? Maaari nating sagutin ang oo, hindi, o pwede. Sagutan po ang poll na lalabas sa inyong screen o kaya ay i-share o ibahagi ninyo ang masasabi nyo sa inyong comments. Yan po ang ating Ugnayan Talk at balik tayo kay Kaugnayang Mar para tuluyang makilala natin ang ating mga bisita ngayong hapon. Kaugnayang Mar? Ayun, maraming salamat, Kaugnayang Buniknik. Ano po, masaya tayo na marami tayong nakakasama ngayon at patuloy tayong sinusuportahan. Pero para bigyan ng kaalaman yung ating mga tagapagsuporta ngayon at para magbahagi rin ng kaalaman yung ating mga bisita, kapulutan ng kaalaman patungkol sa pangangalaga ng kagubata, pangangalaga ng natutubong kabataan. So ito yung ating taytayan ng ating pag-uusap at kwentuhan. Ano po? So makikipagkwentuhan lang tayo dito. So Kaugnayang Lovely, maaari mo bang ipakilala ang iyong katutubong pamayanan? Anong ICC or Indigenous Cultural Community sa mga lugar? Halimbawa, kunting trivia tungkol sa inyong ICC. Kaugnayang Lovely? Yan, salamat Ugnayan Mar sa magandang katanungan. Yan. Ako si Lovely, isang katutubong dumagat dito sa Sierra Madre. Nakapaloob po ako sa isang mayamang komunidad dito sa Sierra Madre. Ang Sierra Madre po para sa aming mga katutubo ay nagsisilbing ina para sa amin. Ito yung pumoprotekta sa amin tuwing mayroong kalamidad. Ito rin po ang para sa aming mga katutubo ay nagsisilbing pagamutan dahil ang mayamang kagubatan ng Sierra Madre ay dito lang matatagpuan yung mga gamot tuwing mayroong sakit. Ito rin po ang nagbabahagi o nagbibigay sa amin ng pagkain at malinis na tubig. At ang Sierra Madre, ayon sa ulat, ay ang tinatawag nilang gulugod ng Luzon. Ito ang bumabasag tuwing may malalakas na bagyo. Katulad na lang nung nakaraang may bagyong malakas, dito binasag ng Sierra Madre upang hindi mas maapektuhan ang Kamaynilaan o ang nasasakupan nito sa buong Luzon. Tapos, kung sa partikular, ako ay bahagi ng General Nakar. Ang General Nakar po ay nahati sa dalawang bahagi, ang Baybay at Ilaya. So, ang Baybay ay ang kalapit ng karagatan at ang Ilaya ay ang hulo ng mga ilog. So, sa Ilaya po ako napapaloob. At ang General Dakan din po ay, sabi sa ulat, ito ay ang pinakamalaking nasasakupan ng Kati sa buong Calabarzon. Maraming salamat po. Ayan, maraming salamat, Kaugnayang Lovely. Ano po, so napakaganda ng binahagi ni Kaugnayang Lovely, no? So nalaman natin na ang Sierra Madre pala ay ang bumabasag sa bagyo. So yun yung mga mahalaga, no? So ang kalikasan talaga ay pumoprotekta sa ating mga katutubong komunidad. So syempre, kung nakapagbigay ng kaalaman si Kaugnayang Lovely, so alam ko dako tayo sa ibang bahagi ng Pilipinas, ano po, sa ibang komunidad na kung saan si Kaugnayang Jason ay magbabahagi din ng kanyang magpapakilala rin ng kanyang Ayan, so sa muli,
Lobby sa lahat, mga kaugnayan, magandang hapon. So unang-una sa lahat, nagpapasalamat ako sa imbitasyon talaga, lalong-lalo na kay Kuya Cyril at kay Ma'am Gabi. So maraming salamat. So ako nga pala si Jason Sugidala, isang purong Blaan mula sa Malapatan, Sarangani Province. So ang aking katutubong komunidad ay Blaan. So kapag isinusulat ito o ibinabaybay, dapat ay B-L-A-A-N. Blaan ang pagbigkas dahil kapag bilaan or may apostrophe yung baybay ng aming katutubong pangalan ay ito ay isang diskriminasyon para sa amin. Ibig sabihin kasi ng bilaan ay walang pinag-aralan, mabaho, marumi. So isa siyang discriminatory para sa amin. At ang salitang blaan ay nagmula sa dalawang pantig na bla, ibig sabihin ay kapares, at ang naman ibig sabihin ay asawa. Ngunit dito sa Malapatan, ang bla ay nangangahulugang makipagsosyo, at ang naman ay refers sa lugar kung saan nakikipag-barter trading ang mga blaan. So maliban sa mga agricultural products, yung mga katutubong kagamitan ay hindi namin kasali sa pag-barter ang baboy ramo, no? Although mayaman ang mga katutubo sa baboy ramo, ngunit hindi namin yan isinasali sa barter trading sapagkat iginagalang din namin ang mga kapatid nating Moro dito sa Sarangani. So yan yung mga kasama natin dati na nagba-barter trading. So ang tribong Blaan ay ipinapangkat sa tatlong grupo. Ito ay ang Blaan sa Davao City, makikita sa Davao, Mlang, Kidapawan at Talunan. At ang pangalawa naman ay sa Coronadal Blaan na makikita sa Banga, Tupi, Surala, Tiboli, Tampakan, Pulomolok at Malumon. At ang pangatlo kung saan ako nagmula ay ang Sarangani. So makikita ang dito sa Malapatan, Maasim, Alabel, Malumon, Glan at kasali na rin ang General Santos or General Santos City. So ang Blaan sa kasalukuyan ay mayroon ng 450,000 na sa buong sa iba't ibang lugar dito sa Mindanao. So ang Blaan ay inuri din sa dalawang sub na grupo. Ang Tolagad, ibig sabihin Highlander, yung mga Blaan sa ating mga bulubundukin. At ang pangalawa naman ay Tobaba sa Lowlander kung saan doon din ako nagmula. So ang tawag sa amin ay Blaan Mahin kasi malapit kami sa baybayin or malapit kami sa mga dagat. Ayun, bilang trivia naman sa katutubong Blaan, meron kaming gawad sa Manlilikan ng Bayan. Dalawa po ang Gamaba Awardee namin. So una ay si Fu Yabing Masalundulo or Gamaba Master Awardee para sa tabi weaving or paghahabi ng tela namin. Ang tela ay tinatawag na tabi po sa Blaan. At ang pangalawa naman ay si Bai Estelita Bantilan, ang aming Manlilikan ng Bayan sa Malapatan para sa mat weaving or paggawa ng banig. At isa pa, ang Sarangani, ang kauna-unahang LGU po sa Pilipinas na gumawa ng IP code kung saan ibinatay ito sa ating IPRA law. Localize siya na policy para po dito sa Sarangani. So kami ang kauna-unahang LGU na nakagawa ng IP code. Ang author po niyan ay isang Blaan na si Pulong Fredo Basino po. So ayun lang, balik sa inyo kaugnayan. Ayun, maraming salamat kaugnayang Jason. So ang daming sinabi ni kaugnayang Jason na alam natin na bago sa pandinig natin, bagong kaalaman ay naway yung mga tagapanood natin ay patuloy na makinig at makafocus talaga tayo dahil ang ganda ng topic ngayon, no? So ang daming trivia, no? So yung ibang bagay ngayon ko lang natututunan sa totoo lang. So pero hindi din natatapos, no? So may isa pa tayo. So ano naman kaya ang maibibigay sa atin na kaalaman ng ating kaugnayang bisita ngayon? Walang iba kundi si kaugnayang Sami. Kaugnayang Sami? So maraming salamat. Yes, maraming salamat kaugnayang Mar. Ako ay nagagalak sa inyong pag-imbita dito sa inyong Ugnayan Show. At ako din ay nagagalak na i-represent o ipakilala ang komunidad na aking pinanggalingan. Kami ang Ikalahan Kalanguya ICC. Ang aming komunidad ay matatagpuan sa timog ng Nueva Vizcaya, sa pinakatimog mismo ng Rehiyong 2 o Cagayan Valley, sa bulubundukin ng Caraballo.
kami ay napapaloob sa umbrella term na Igorot. So ako ay isa ding Igorot. Politically, hindi man kami parte ng Cordillera, ngunit sa kultura, kami ay maituturing na Igorot. Trivia lang sa aming, tungkol sa aming ICC. Ang aming ICC, sa pamamagitan ng aming IP organization, Nakalahan Educational Foundation, na sa November 26 ay mag-celebrate na ng 50th anniversary. Kami ang unang komunidad sa Pilipinas na binigyan ng at kinilala ng land rights sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang land tenurial instrument. Dahil ito ang pinakauna sa kasaysayan ng Pilipinas, wala pang IPRALO, wala pang mga stewardship agreements ang DNR or ang BFT, tinawag itong Memorandum of Agreement number 1. Ito ang naging precedent o DNA ng iba pang polisiya sa social forestry, kagaya ng CBFM, pati na din ang Indigenous Peoples' Rights Act. So yan po ang aking ICC at ang konting trivia tungkol sa aming ICC. Maraming salamat po. Ayun, maraming salamat kaugnayan. Sa amin, alam mo, natutuwa ako sa mga nakarating na ako doon sa nila, pero ngayon ko lang narinig to at ang ganda. Sana yung mga tagapakinig natin ay mas lalong maraming matututunan. Pero hindi dyan nagtatapos, bibigyan pa namin kayo ng maraming kaalaman. So kaugnayang buniknik, ano pa ba yung maibibigay sa atin na kaalaman ng ating mga makakasama, naimbitahang mga bisita? Ayun nga, at tunay ngang napakaraming kwento sa likod ng mga ICC. Katulad ng mga sinabi ng ating mga guest speaker ngayong hapon. At para naman sa ating dagdag na kaalaman mula sa kanilang magiging bahagi ngayong hapon, nais kong iba to sa kanila, iba to, ang katanungan, dahil sa mabilis na pagbabagong panlipunan o ng kapaligiran, mayroon ka bang nakikitang mga pagbabago, positibo man o negatibo sa inyong kultura? Nais kong unang tawagin ay si Kaugnayang Jason. Ano ang iyong maibabahagi mula sa iyong pinagmulang kultura? Ayan, maraming salamat sa katanungan. So bilang nasa modernong panahon tayo ngayon, marami tayong napapansin or maraming nagbabago sa ating lipunan, lalong-lalo na sa ating mga kultura. So, tinatanong nyo kung anong positibo at negatibong pagbabago ang nakikita ko sa ating kultura. Una ay sa positibo, ngayon ay nakikita kong marami ng mga professional, marami ng mga IPs na nakapagtapos ng pag-aaral. At ayun nga, nakikipagsabayan na rin tayo sa mga kompetisyong global, no? Nakikilala tayo sa iba't ibang larangan. So, ayun, isa rin yun. At may mga umuusbong ngayon na mga IP youth cultural advocate katulad natin, katulad ng mga guests natin ngayon, sa mga kasamahan ko. Ayun yung mga napapansin ko. At isa pa, sa una, may diskriminasyon. Grabe, talamak talaga ang diskriminasyon. Ngayon, wala na akong nakikitang diskriminasyon para sa kultura, para sa mga katutubo. At sa halip ay pinupuri na tayo ng ating LGU, ng ating mga kapatid na Moro, kapatid na Kristiyano. So wala nang diskriminasyon. Yun yung mga positibong napapansin ko. Para naman sa negatibo, dahil nga nasa modernong panahon tayo ngayon, ay uso na rin ang technology. So ang mga kabataang katutubo ngayon, sa halip na mas aralin natin or bumalik tayo sa mga katutubong kagawian, ay mas nalululong tayo or mas babad tayo ngayon sa teknolohiya. So I myself ay guilty sa ganyan. So ayun din. At pati yung wika natin ay hindi na natin talagang inaaral. Mas gusto or mas hilig ngayon ng mga kabataan na pag-aralan yung mga dayuhang wika katulad ng Korean dito sa amin, no? So iyan yung mga isa sa mga napapansin kong pagbabago sa mga, lalong-lalo na sa mga kabataan. At dahil na rin sa modernisasyon, marami ng mga katutubo ang mas niyayakap ang pagbabago at unti-unti na nating nakakalimutan ang ating sariling kultura. At isa pa, dahil din sa akulturasyon, iyong pag-aasawa sa ibang tribo, sa ibang pangkat, nagkakaroon tayo ng misappropriation sa paggamit natin ng ating mga kagamitang pangkatutubo, katulad na ng ating kasuotan. So dito sa amin sa Sarangani, isa talaga sa napapansin kong pagbabago ay yung mga blaan ay nagkakamix na sa pagsusuot ng ating kasuotan. Kasi dito sa Sarangani, may tatlong pinakamalaking pangkat dito or ICC.
iyon yung taga-Kaulo, Blaan at saka Teboli. So ibig sabihin, yung mga kasuotan namin ay parang nagkakamix na kapag isinusuot namin kasi dulot ng akulturasyon, yung nakapangasawa nga sa ibang katutubo, so nakakaroon ng halo-halo na yung pagsusuot natin ng ating mga katutubong kasuotan. So ayun lang po ang napansin ko. Ayun. Balik sa inyo. Maraming salamat kaugnayang Jason, at talagang iba't iba din yung concern sa iba't ibang landscape dito sa Pilipinas kung ano-ano yung mga pagbabagong nararanasan, at meron yung positibo at malaki yung ambag talaga ng kabataan sa mga pagbabagong iyon. Negatibo man o positibo, pero sana mas madami yung positibo din. Yeah. At nais din nating hingan ng kanyang pagbabahagi si kaugnayang Asami kung ano nga ba yung kanyang mga nakikitang pagbabagong, bilis na pagbabagong panlipunan. Maraming salamat, Buniknik. Yes, talagang napakarami ng ating mga napapansin na pagbabago sa ating kultura at sa ating lipunan, pati na din sa ating komunidad. Ako ay in agreement sa mga sinabi ng ating kaugnayan na madami na nga talagang nakapag-aral ng mga indigenous peoples dito din sa aming komunidad, ay napakarami ng nakapag-aral. Madami ng mga ikalahan din ang nasa mahalagang posisyon ng gobyerno at nasa private sectors na siyang tumutulong sa iba't ibang mga katutubo na hindi pa nangangailangan pa ng tulong at ng assistance pagdating sa gobyerno, pagdating sa pag-aaral, pagdating din sa trabaho. Isa din sa mga napansin ko, kaugnayang Buniknik, ay tumataas ng kamalayan ng mga katutubo tungkol sa ating karapatan, kung ano ba yung mga karapatan natin na nasasaad sa Indigenous Peoples' Rights Act at sa UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. So dahil sa pagtaas ng kaalaman na ito, o kamalayan na ito, mas lalo nating naihahayag kung ano ba yung mga pangyayari o ano ba yung mga concern natin sa komunidad natin, hindi lang sa local platform, pero pati sa mga national platform at pati na rin sa international platform. Madami pang mga positive na nangyayari, pero ako gusto ko din dumagdag dun sa mga negative na nasabi ni kaugnayang Jason, no? Talagang meron ng pagbabago pagdating sa wika. Makikita natin sa mga younger generation o sa mga mas nakakabata nating mga kapatid, nang tinuturo na ng mga magulang nila ay hindi yung wika natin, hindi yung katutubong wika na wika mismo ng ating mga ICCs. Ang tinuturo na nila ay Tagalog o kaya English o kaya ang mga regional language kagaya ng Ilocano na minsan ay napapabayaan na yung pagpasa ng kultura o ng pananaw ng isang indigenous peoples sa pamamagitan ng ating wika. Isa pa sa mga nakikita kong negatibo ay ang pagpasok ng pananaw na hindi akma sa katutubong pananaw or indigenous values, kagaya na lang ng pagtanggap natin ng cash economy o ng kapitalismo, na minsan mas nagiging ang atensyon na natin ay napupunta sa pera, kung may kikitain ba tayo dyan. Hindi na natin nakikita kung ano ba yung mga halaga nito pagdating sa aking kultura. Ano bang maaambag ko na kahit walang monetary value sa aking komunidad ay gagawin ko pa rin. So may mga ganong pagbabago. Kasabay nitong pagpasok ng mga pananaw na hindi katutubo ay ang pagpasok din ng mga development na hindi naman talaga tumutulong para sa ikauunlad ng katutubong pamayanan. Kagaya kunwari sa aming komunidad ay meron ng na-establish na daan, na highway, na mariing tinututulan ng aming mga elders ng ilang taon. Namatay na yung mga elders na pinaglaban ang karapatan namin para hindi ma-establish ang daan na ito. Ngunit ngayon, ito ay pinilit at ngayon ay madami nang dumadaan sa aming komunidad. Hindi na siya kagaya ng dati na kumbaga kakaunti lamang ang nakakapunta sa atin. So, yon ang aking mga napansin. At naniniwala ako na ito ay mahalagang pag-usapan, hindi lang ng mga elders o ng mga nakakatanda, pero mas lalo na sa ating mga kabataan, dahil pag ating pinag-uusapan ito, pinag-uusapan natin ang ating future.
at tayo din at future ng ating mga susunod na henerasyon. Ayun po ang aking kasagutan sa ating pangalawang tanong. Balik po sa inyo. Ayun, maraming salamat sa pagbabahagi ng komprehensibong pagbabahagi ng mga pagbabago ng panlipunan sa iyong pinagmulan kaugnayang ASAMI. At talaga nga namang ang mga kabataan, kung kahit na tayo sa atin nagagaling yung mga pagbabago, pero tayo rin mismo yung mga nakakakita ng mga pagbabagong iyon. At dako naman tayo kay kaugnayang Lovely, kung ano ang kanyang maibabahagi sa kanyang mga napapansin o nakikita sa mga pagbabagong panlipunan sa kanyang pinagmulan. Yun, maraming salamat kaugnayang Britik. Siyempre, marami na rin akong pagbabagong nakikita. Marami ng pagbabago sa paniniwala at ako galian naming mga katutubong dumagat. Aminado ako, siyempre, na sa akin, mas namulat ako sa modernisasyon na ito, kaya hindi na po ako maalam sa dialektong meron ng katutubong dumagat. Pero, syempre, sa tulong ni Ma'am Buniknik, mag-aaral po ako sa dialekto namin. At, syempre, yung sa pangkabuhayan namin namang mga katutubo dito sa bahagi ng Ilaya, yung pagkakaingin namin ay nagkaroon din ng mga pagbabago at syempre yung mga rules ng mga matatanda namin ngayon. Mas pinapangalagaan na namin yung kalikasan namin. Yung hindi na po, dati po kasi ang sabi ng matatanda sa amin ay kahit saan diyang kagubatan, pwede mong buksan, pwede mong kainginin, walang nagbabawal. Pero dahil nga sa nakikita na ang hindi magandang epekto ng pagpuputol ng puno, naglimita ang matatanda sa amin at yung mga dati ng bukas na kaingin na lang po ang mas pinagyayaman ng matatanda sa amin. Yun lang po. Maraming salamat. At yun nga, maraming salamat kaugnayang Lovely sa pagbabahagi. At hindi nga lang sa ating kultura may pagbabago, kundi pati na rin doon sa physical na kanya ng ating mga ng ating lupaing ninuno. At syempre, alam natin na iyon ay makaka-apekto rin sa pagbabago ng kultura kung hindi tayo aaksyon sa mga pagbabagong iyan. At dako tayo sa susunod na bahaginan ngayong hapon. At para naman sa susunod na pagbabahagi, nais ko ding itanong sa inyo na sa iyong pananaw, ano naman ang mga dahilan o balakid na hindi na naisasalin ang kultura sa kabataan, katulad ng mga nasabi niyong concern kanina, o sa mga susunod pang henerasyon. At nais kong unang tawagin sa pagbabahaging ito ay si kaugnayang ASAMI. Ikalahan. Maraming salamat ulit, kaugnayang Buniknik. Ayan. So, para sa akin, ang mga dahilan o balakid na hindi na isasalin ng kultura sa kabataan o sa susunod na henerasyon ay kagaya ng nasabi ko kanina, na pagpasok ng mga kaisipang hindi katutubo na itong tinatawag nating modernization o modernisasyon na minsan nagkakaroon na ng attitude ang tayong mga katutubo na nire-reject na natin yung mga pamamaraan natin kung paano tayo nabubuhay noon at tinuturing natin itong backward or hindi na uso, kumbaga, at atin nang niyayakap ang mga modern na kaisipan na hindi naman talaga galing sa atin at hindi sa atin. Isa pa at isang malaking challenge ito sa ating mga indigenous youth or indigenous young people, dahil tayong mga katutubong kabataan ay nasa crossroads. At isa ito sa mga magandang pag-usapan. Bakit ko nasabing tayo ay nasa crossroads? Tayo ay nasa gitna ng malalaking, kumbaga, mainstream or malalaking daanan ang ating indigenous ways o ang ating pamumuhay bilang katutubo at ang modernized way or kung ano ba paano ba tayo mamuhay in this modern world. So bilang indigenous youth or katutubong kabataan,
paano ba natin mababalance? Ano ba yung mga dapat nating i-let go sa sa madaming sinisigaw sa atin ng modern world? At ano ba yung mga dapat nating itago o i-keep sa ating mga indigenous ways? So, at I think isa ito sa mga dapat mahalagang pag-usapan din, hindi lang sa mga ganitong platform, pero pati sa ating mga komunidad. Paano ba natin maipagpapatuloy ang ating kultura sa pamamaraan na epektibo para sa older generation, pati na din sa younger generation. So, yon ang aking opinion sa pangatlong tanong. Buniktik, maraming salamat. Ayan, maraming salamat din kaugnayang Asami. At yun siguro yung ating pagnilay-nilayan, mga katutubong kabataang nakikinig, kung paano natin dadaanan yung sinabi ni kaugnayang Asami, yung daan sa gitna ng modernisasyon at kultura. Ayun, at para naman sa susunod na ating kaugnayan na magbabahagi, nais kong tawagin si kaugnayang Lovely para sa katanungan. Ayun, maraming salamat, kaugnayang Buniknik. Siyempre, batay sa obserbasyon ko, siguro kawalan ng interes ng mga kabataan ngayon dahil mas namulat nga tayong mga kabataan ang henerasyon natin sa modernisasyon, sa teknolohiya, mas nagkaroon sila ng focus doon kumpara sa kultura ng mga katutubo. At syempre, ang nahihiya na rin silang mas pagyamanin yung kaalaman nila tungkol dito. Kaya parang yun yung nagiging balakid para maisalin yung kulturang meron. Tapos, dagdag ko pa po, siguro dahil kakulangan na rin ng mga matatanda o may alam ang pagbabahagi sa mga kabataan dahil siguro sa sobrang nagiging busy na ang mga matatanda or siguro dahil kakulangan nga ng panahon. Ayan, maraming salamat kaugnayang Lovely sa iyong kasagutan kung ano-ano ang mga dahilan at balakid na nakita mo sa iyong base sa iyong obserbasyon mula sa iyong pinagmulan. At para naman sa ating huling bisita ngayong hapon para sa kanyang pagbabahagi sa tanong, tawagan natin si kaugnayang Jason. Kaugnayang Jason? Nakamute ka lang, kaugnayang Jason. Ayan, maraming salamat, kaugnayang Buniknik, no? So, isa ito sa mga gusto kong tanong na hinintay ko talaga. So, bakit ba hindi natin na ipapasa sa kabataan ang ating kultura o sa susunod na henerasyon? So, nakakalimutan natin na ang wika at kultura talaga ay magkabuhol. Ang wikang katutubo ay kabuhol or kakambal ng ating kultura. So, isa sa balakid ay hindi natin itinuturo sa bahay pa lamang ang ating katutubong wika, ang ating kultura. So, iyon yung isang factor kung bakit hindi na ipapasa ang ating kultura sa mga susunod na henerasyon. Pangalawa ay wala nang masyadong cultural worker, elder na natuturo ng mga kaugalian, ng mga sining, ng mga katutubong kagamitan, mga practices sa mga kabataan. So, kung meron pang mga cultural master, ay ang mga kabataan din ay walang hilig or hindi sila interesado na matuto sa kanilang mga kultura. So, katulad dito sa amin, meron kaming 2 gamaba. So, ano na yun? Malaging privilege na yun na makapagsimula kami or mas aralin pa namin ang aming kultura. Pero, nasa sa kabataan pa rin kung nasaan yung interest nila or nasaan yung
hilig nila. So, ayan, dahil babad na rin sila ngayon sa technology, mas doon nakatuon yung atensyon nila, no? So, pangatlo ay walang gumagawa ng inisyatibo. So, sa atin na mga kabataang advocate talaga para sa pag-preserve ng ating kultura naway maging catalyst of change tayo. Tayo yung magsisimula, gagawa tayo ng inisyatibo kung paano natin tulungan yung mga kapwa natin kabataan na maging interesado o magiging, mas ilab pa nila ang kanilang kultura. So sa panghuling balakid na nakikita ko ay yung sa ating lipunan, sa ating komunidad ay hindi binibigyang pansin ang sektor ng mga kabataan sapagkat sabi ng mga elder natin or ng mga nakatatanda sa atin, wala tayong alam or hindi tayo pwedeng makialam sa mga usaping pangkatutubo dahil bata pa tayo. Na which is mali dahil dapat bata pa lamang ay tayo na yung isinasali, tayo na yung tinuturuan, ipinapasa na sa atin kung ano yung mga kaalaman, karunungang bayan, yung mga wika, kultura. So, iyon yung mga balakid na nakikita ko, no? At marami pang mga factors kung bakit hindi talaga na ipapasa yung kultura natin sa next generation. So, balik po sa inyo, kaugnayan. Ayun. Maraming salamat sa pagbabahagi, kaugnayan Jason, kaugnayan Lovely at kaugnayan Asami. At halos napansin natin na yung mga balakid at dahilan ay halos pare-parehas din lamang na nakikita natin bilang mga katutubong kabataan. Ngunit sa sandaling ito ay ating munang putulin ang ating mga pagbabahaginan kasama ng ating mga guest speaker ngayong hapon at atin munang tunghayan ang ating kwentong komunidad, kwentong kalikasan. Para sa komunidad at kwentong kalikasan, panoorin natin ang isang video na likha ng mga katutubong kabataan mula sa Southeast Asia, mula sa Indonesia, Cambodia, Myanmar, at dito mismo sa Pilipinas, tungkol sa kalagayan, mga panawagan, at iba't ibang ginagawa nila para makamit ang kanilang mga pangarap para sa kanilang mga sarili at komunidad. Panoorin po natin. At this time of generational transition and perennial environmental challenges, Indigenous youth are rising as active agents of change for sustainability and self-determination. Southeast Asia is home to a diverse range of Indigenous peoples, each with unique and equally challenging concerns. The rapid pace of development is putting pressure on Indigenous cultures. Indigenous youth are often caught between two worlds, struggling to maintain their traditional identities while also adapting to the modern world. So the challenge that we face here is the young generation is they getting hard to accept their identity as Indigenous people. Many youth in our tribe are now having lack of interest of even just by knowing how our identity as Indigenous youth has distinct sides from other people. The current generation have a totally different lifestyle as to the previous generations. So it really makes it harder for the Indigenous knowledge to be transferred as a whole. Indigenous youth are also often faced with discrimination, which limits their avenues for personal growth and building a healthy life. Youth are also facing discrimination just because they are different, and they start to adapt just to be like other people, just to be normal, and they actually sometimes they forget their own language, and also their tradition. Indigenous communities have been targeted and enforced to come to the center with many human rights violations in the past and in the present as well. Indigenous peoples have been marginalized for decades and decades. Despite these challenges, Indigenous youth are full of aspirations that someday their communities have a secured future, with the younger generations being able to practice proudly their Indigenous culture and language. And my aspiration is, I hope the next generation they should be grateful on themselves
and be proud of their identity to be an indigenous people. I envision to see my indigenous culture come back to life, and indigenous people are still practicing our beloved culture. Preservation of our cultural heritage. We want recognition and respect for our unique identities, ensuring that our rich traditions and knowledge are cherished and passed down to our future generations. The children in my village as well as my town in general, they should go to school, because I think only the education can help them. As empowered individuals, youth from indigenous communities, combined with their deep understanding of their indigenous identity and connection to their lands and territories, have much to contribute in advancing the principles of inclusion, transparency, and responsiveness within their respective communities. What I'm doing now is I try to document every indigenous knowledge here in my community, because I have an interest on documenting things, and in hope that one day they can use it as archive, or they can learn from it. Right now, I am also a volunteer for my indigenous organization. I mostly join in podcasts as well as video recording to spread the knowledge about our indigenous people, as well as the problem that we are facing right now. I'll come back to my hometown and to support the children, the kids in my hometown to learning English. Because I think English is right now is very popular, and if they know English, they can search or learn almost everything in the world. Participating in important advocacy campaigns that I believe can help to save the future for us as indigenous people. I aim to empower indigenous youths and community, fostering a sense of pride in their heritage and instilling the belief that they have the agency to shape their own destinies. I have intended dreams to strengthen and restore back our identity, values, and knowledge to our young generations. In face of challenges, indigenous youth are resilient and determined. Through sustained efforts to develop the capacity of new generation of indigenous youth leaders, fostering youth engagement, and amplifying youth voices, indigenous youth can be active agents of change and sustainable development, not just in the future, but now. Praise your own culture as much as possible, because our own culture, indigenous people culture and tradition define who we are, and it's actually a great benefit for all of us. I also continue to encourage them, to support them, to help them to get a better life. This is my aspiration. Ayan, salamat naman sa video na yan. Ang galing ng pagkakagawa nito dahil narinig natin, napanood natin ang ilan lamang sa mga sitwasyon ng iba't ibang katutubong kabataan. Hindi lang pala dito sa Pilipinas yung may mga ganitong pagkakatulad ng sitwasyon, pati din sa ibang lugar dito sa ating mundo. Sana marinig ang mga boses ng mga kabataang ito tungkol sa kanilang kultura at sitwasyon. Pero ngayon, boses naman ng ating mga nasa Facebook Live ang ating pakinggan at balikan ang ating ugnayan to. Kain ko lang para sa mga bagong dating sa ating live, kung nakakatulong ba ang social media o teknolohiya sa mga kabataan para maipakilala o mapag-ingatan ang kanilang katutubong kultura. So may poll po tayo dyan, pwedeng sumagot kung tingin nyo oo, hindi o pwede. So, bukas din ang inyong opinion na i-comment dito. Pero bago yan, Kuya Jones, baka tignan natin kung sino yung ating mga nasa Facebook Live.
ngayon na sumusuporta sa atin at nanonood. Yes, kaugnayan Maya, habang inaayos ng ating mga tech team sa behind the scene, ating iniintay kung sino-sino yung nanonood at yung mga mensahe nila. Parang ako kaugnayan Maya, isip ko pwede eh. Mula po, sorry, lalapit po ako kahit may salamin na ako, medyo mahina ang aking mata. Mula po kay Poundin Sinling Lim Abilardo. Good afternoon po, watching from Negros Occidental Ati Tribe. Aba, mga taga Negros. Kasamahan siguro to ni Kuya Jason sa parting Visayas. Huwag kasamahan ni Kaugnayang Cyril sa Negros. Yes, ni Kaugnayang Cyril. Ayan. Sige pa. Go Maya, Kaugnayang Maya, go. Si Kaugnayang RG Montales Ursua. Good afternoon, watching from Himamaylan. Bakit pa na yung mga Negros? Hello, mga taga Negros areas. Mga katutubong. Actually, ito kasama, Kaugnayang Janes. Ito kasamahan natin mula kay Kuya Boy o Obi Mars. Nakakatulong kung darami ang oportunidad kung saan pwede matutunan ang wikang katutubo gaya ng mga SLT ng NCCA. Yes, laking tulong po talaga ng SLT. Si Kuya Lapoy, ang ganda ng topic. Ako nag-agree ako dyan. Ang ganda ng topic ay I agree with you, Ma'am Asami. Segundo, kailangan po nating gampanan ang pagiging isang tunay na katutubo, hindi lamang sa pamamagitan ng salita. Sana hindi dumating yung time na kwento na lang ang masisilayan ng panibagong henerasyon sa buhay po natin, and we should be proud as IP. Magandang araw, Kuya Lakoy. Mukhang from Mindoro naman to. Tama ang aking pagkakaalala. Yes. Okay. Maraming salamat po sa lahat po na nagko-comment po. Tuloy-tuloy lang po yan at makaasa po kayo. Hindi man po namin mabasa ngayon ang inyong mga comment at medyo gahula din po kami sa oras. Yan po binabalkan po namin at latigit po doon po sa aming mga trivia kayo po sumagot. Ibabalik ka po natin kay Kaugnayang Mar para naman po sa ano pa ba yung mga gusto nating linawin sa ating mga nagagandahan at nagkagapuhang mga kaugnayan. Ayan, maraming salamat, Kaugnayang Maya, Kaugnayang Jonas. So napakasarap talaga sa pakiramdam na ang daming sumusuporta sa atin. Ang mga taong sumusuporta sa atin sa pamamagitan ng panonood ng ating Facebook Live ay marami ding natututunan tulad natin na nakikinig sa ating mga panauhin ngayong araw. So, para naman mapalawak pa at mas madagdagan pa namin at ng mga iba pang tagapakinig natin dyan na patuloy na sumusuporta sa atin, nais kong maging tayan itong tanong na to, no? So, meron ba kayong mga ginagawa o gawain para maisalin o paraan ng pag-iingat ng inyong mga kultura at tradisyon? Halimbawa, School of Living Tradition, Youth Exchange, Youth Camp, at iba pa. So, Kaugnayang Lovely. Ay natin si Kaugnayang Lovely. Matatapos lang ng youth. Ayun, maraming salamat po, Mark. Siyempre, dito sa bahagi ng Sierra Madre sa General Nakar, ang Baybay ay merong tinatawag, may School of Living Tradition. Ito yung tinatawag naming SPA. Yung SPA ay ang sentrong paaralan ng mga agta. Ito ay mula elementarya hanggang secondary. Siyempre, meron din kaming mga organization tulad ng Save Sierra Madre Youth Volunteer Organization. Sa Save Sierra Madre Organization, ito yung organization ng mga katutubong kabataan dito sa Sierra Madre, particular dito sa General Nakar. At syempre, isa akong IEC dito, Information, Education, and Communication Committee Head. So, ako yung nagbabahagi sa social media kung anong mga kaganapan namin. At syempre, ngayon ay medyo busy ang aming organisasyon dahil sa pagtitipon namin mga kabataang katutubo. Meron kaming IP Youth Camp. Last August 1 to 4 ay naganap ang IP Youth Camp sa bahagi ng Baybay at ngayong darating na 18 to 21 ay magkakaroon ulit ng IP Youth Camp sa General Nakar dito sa bahagi naman ng Ilaya. Yun lang. Salamat po.
Ayan, maraming salamat. Kaugnayang Lovely. Kaugnayang Lovely, no? So, pagpapagitan ng mga youth camp, alam ko na, tulad ng iba pa nating mga bisitang katutubong kabataan at ng iba pa mga kabataan na nakikinig sa atin ngayon, naway maging meet sa tayo upang masindihan ang sulo ng pag-asa para sa katutubong kabataan. Ano po? So, syempre, hindi lamang isang tao yung magbibigay sa atin ng kaalaman patungkol sa mga kailangan ko kampanin sa komunidad. So, nangriyan din si Kaugnayang Jason. Alam ko marami din ginagawa si Kaugnayang Jason. Ayan, maraming salamat Kaugnayan Mamilmar. So, para sa katanungan iyan, dito sa amin sa Sarangani, ay mayroon po kaming School of Living Traditions dito sa Lamlifo, sa Malungon po. At meron din kaming School of Living Traditions sa Davao, para sa Blaan and Sangir School of Living Traditions, at Kalyong naman, School of Living Traditions, at maraming School of Living Traditions pa, SLC, na ipinapagawa ngayon sa iba't ibang bahagi kung saan mayroong mga Blaan communities. At isa rin sa mga ginagawa namin dito sa aming lugar, sa aming komunidad, ay maliban sa SLT, meron din kami Gamaba Cultural Center. So, dalawa ang aming Gamaba Cultural Center. Unang-una kay Bai Estelita Bantilan para sa paggawa ng banig. So, iyan yung nakikita ninyo sa photo. At yung kay School of Living Tradition or Gamaba Center naman para kay Po Yabing Masalundulo doon sa Landan, Pulumulok, South Cotabato. So, ngayon, sa kasalukuyan ay nagkakaroon kami ng training about doon sa Gamaba Center ni Bai Estelita Bantilan sa Malapatan, Sarangani Province. So, isa din ako sa training. Ako yung nagpa-facilitate, pero isa rin ako sa gustong matutong gumawa ng banig. So, iyan. At ngayon, currently, isa rin akong volunteer teacher para sa School Basablaan. So, ito ay alinsunod sa National Learning Camp ng ating DepEd, kung saan School Basablaan ay ang mga IP, Kabataang Blaan, ang tinuturuan namin every Monday to Friday ng mga katutubong kasanayan, skills, practices, sayaw, paggawa ng damit, paggawa ng beadworks. So lahat ng iyan na may koneksyon sa aming kultura ay itinuturo namin sa SBB IP ng aming barangay. At mayroon ding mga pagdiriwang sa amin, katulad ng mga IP Day, Blaan Day. So every barangay dito sa Sarangani ay nagkakaroon talaga ng taunang pagdiriwang ng Blaan Day. So isinasabay nila sa kanilang anniversary sa barangay. So dahil sa IP code na isinumit kayo or ginawa ng aming probinsya, ay ayon, lahat ng mga barangay dito sa amin ay nagdiriwang ng kanilang IP Day or Blaan Day. At isa pa, dito sa aming probinsya ay gumagawa kami upang matulungan inyong mga IP youth na maging aktibo sa mga usapin at gawaing pangkultural, ay gumagawa kami ng mga organisasyon, IP organization, upang matulungan talaga iyong mga kabataan. Kasalukuyan nga ay ako ay bagong nahalal bilang kalihim ng Sarangani Indigenous Peoples Youth Organization na aming gagawin or i-register ngayong taon sa probinsya ng Sarangani. At marami pang mga organisasyon na tumutulong talaga upang ma-preserve yung kultura natin, lalong-lalo na para sa mga kabataan na matulungan silang yakapin ang kanilang kultura. At isa din sa ginagawa natin ay ang Cultural Exchange Program. So last year, ako at yung isang kasama ko na Blaan, ang official na delegates para sa anniversary or 10th annual program ng Katutubo Exchange Philippines. Kasama namin yan dyan si Kaugnayan Kuya Cyril doon sa Bulacan. So isa rin yan sa mga gawain ng aming komunidad upang ang mga kabataang katutubo ay maging aktibo at mulat sa kulturang meron sila. At kapag nakikita nila sa mga IP youth na katulad natin na tayo ay nagpapagamit or mas ipinapakita natin ang ating kultura sa pangkalatan, ay naiinganyo natin sila. So ayun lamang po, dyan lamang Kaugnayan. Parang nawala si Kaugnayang Mar. Hello, Kaugnayang Mar. Yan, maraming salamat Kaugnayang Jason. Parang hindi ko nakikita si Kaugnayang Mar.
Umina signal Go. ko, sorry. Ayun, maraming Okay na, salamat, Kaugnayan, Kaugnayan. Ayan, maraming salamat, Kaugnayang Jason. So, napakaraming binahagi si Kaugnayang Jason na kapupulutan talaga ng aral. Ano po. So, ngayon, dadako naman tayo sa hindi pa huhuli, si Kaugnayang Asami. Alam ko, nung magkasama kami nito, maraming na ikukwento. Pero sana ay yung kwento na to ay may bahagi niya rin sa inyo. Kaugnayang Asami. Maraming salamat, Kaugnayang Mar. Napakarami nga at mabibigat at weighty pag sa Ilocano ang tawag namin dyan ay nabaga. So talagang madami kang matututunan sa mga binahagi ng ating mga kaugnayang Jason at kaugnayang Lovely. Masasabi ko na isa ang henerasyon namin sa mga tumatamasa ngayon ng benefit o benepisyo ng mga efforts o ng mga gawain ng aming mga ninuno para ma-preserve ang aming o para maipagpatuloy ang aming kultura. Nabanggit ko kanina na ang aming Indigenous Peoples Organization na Kalahan Educational Foundation ay mag 50 years na ngayong taon. At kasabay ng pagbuo ng IP organization na ito para ipaglaban ang aming mga karapatan ng mga kalanguya ay ang pagbuo ng isang Indigenous Peoples School. Ito ay isa sa mga pinakauna sa Pilipinas. Ang pangalan ng aming IP school ay Kalahan Academy at ngayon ay recognize na din po siya ng NCCA bilang School of Living Tradition. Ang Kalahan Academy ay pioneer ng IP education at ng environmental education sa Pilipinas. Papaano kami ay nag-i-integrate ng mga subjects, kunwari sa history, sa mga grade 7 students, hindi lang Philippine history ang kanilang inaaral, pero inaaral din ang history ng aming tribo mula sa aming pagmumula sa Tinukugao, sa aming pagbaba, kung ano ba ang mga life ways or kung paano ba mamuhay ang mga ikalahan noong unang panahon at kung paano ba namin ito maia-apply ngayon. Kami din ay mayroong subject sa ecology kung saan pinag-aaralan namin ano ba ang forest management or indigenous forest management ng mga ikalahan at bakit ba ito tinuturing na sustainable ng madaming scientific na researcher. So, napakalaking bagay at napaka-vital, napaka-importante ng role ng Kalahan Academy sa pagpapatuloy or sa pagsasali ng aming kultura o tradisyon sa mga susunod na henerasyon. Isa pa sa mga ginagawa ng mga komunidad sa amin para ma-preserve ang aming kultura ay ang pagkakandak ng mga events. So, sa aming barangay, tuwing New Year, kami ay mayroong mga patimpalak kung saan ang mga timpalak na iyon ay mga tungkol sa aming kultura. Instead na kumanta ng makabagong kanta, ang kakantahin ay mga katutubong kanta na sinulat ng aming mga elders or ng aming mga ancestors. Nabanggit natin kanina na merong parang gap ang mga elders at ang mga younger generation ngayon at minsan yun yung nagiging balakid kung bakit hindi na ipapasa ang ating mga kultura. So kami sa tulong ng aming mga elders ay magkakaroon intergenerational dialogue. Ito ay mangyayari bukas hanggang sa Biyernes, kung saan ang mga henerasyon ng Kalanguya Ikalahan ay mag-uusap at tutukoy ng mga paraan na mas epektibo para para epektibong mas maipasa o kalidad na maipasa ang mga kultura o tradisyon ng Kalanguya Ikalahan. So, isa ito sa mga excited kami kung paano ba mag-usap ang madaming henerasyon para sa isang layunin at yun ay ang para ipagpatuloy ang ating kwento, yun ay para ipagpatuloy ang ating tradisyon at para ma-ensure na sa mga susunod na henerasyon, hindi na lamang kwento, kagaya nga ng nasabi ng ating mga kaugnay, na hindi na lamang kwento ang ating kultura, kundi ito ay pinapamuhay pa din ng ating mga kaapu-apuhan. So ito po ang mga ginagawa namin at isa sa mga ina-expect naming maging outcome ng intergenerational dialogue bukas at sa Biyernes ay magkaroon ng action plan. Ano ba yung mga maaaring nating gawin sa mga susunod na taon
para mas ma-ensure at mas maging epektibo pa ang ating pagsasalin ng ating kultura. So, ayun po ang ginagawa ng mga natin sa ating ICC na Ikalahan Kalanguya. Maraming salamat at balik sa inyo, Mar. Ayan, maraming salamat, kaugnayang Asami. Sorry. Ayan. Kailangan ko i-off ang aking dahil mahina ang aking internet connection. So napakaraming kaalaman, napakaraming bagong natututunan mula sa ating mga bisita at mga tagapagsalita. At naway tulad ng mga kasamahan kong host at co-host ngayon at kayo mga nanonood, naway marami ding natututunan. So para mas palalimin pa at mas dagdagan pa ng kaalaman ng bawat isa na naririto ngayon. So ito yung aking katanungan, ito na yung pinakahuling katanungan, no. So bilang kabataan, paano mo ipapakilala ang iyong kultura sa lahat o bilang pangkalahatan o sa pangkabuuhan? Paano mo ilalaraw, ipapakilala ang iyong kultura? Mas excited kasi lahat ng kabataan kayang ipakilala, kayang sabihin na ito ang kultura ko. So kayo bilang mga kabataan, ano yung paano nyo ipapakilala ang inyong kultura? So, unahin ko na si Kaugnayang Jason. Parang nakamute ka, Kaugnayang Jason. Okay na po. Okay na ba? Okay na po. Ayan. So, maraming salamat, Kaugnayan Mar. So, ito na ata ang huling katanungan para sa amin, no? So, para sa akin, bilang isang kabataan sa katutubong komunidad, lalo na ang Blaan Cultural Communities, lagi kong inilalagay o lagi kong isinasaisip ang laging sabi sa amin ng aming elder na ngayon ay author ng IP code dito sa Sarangani na si Pulong Fredo Basino. Ang sabi niya, development is equal to culture. So kung hindi natin inaaral or binabalikan ng ating kultura, wala talagang pagbabago, wala talagang kaunlaran sa atin bilang isang kabataang katutubo. So ako mismo bilang isang kabataan, yun yung tumatak sa isip ko na dapat mayroon akong gawing inisyatibo para maiangat ang katutubong komunidad sa pangkalahatan. So sa ngayon ay gumagawa ako ng inisyatibo, ng aksyon para yung kultura natin ay ma-preserve. Sa kasalukuyan, ayon, ako yung facilitator ng mat weaving training doon sa Gamaba Center sa Malapatan, Sarangani Province. Isang teacher volunteer para sa School Basablaan at tumutulong din ako at nagpo-voluntaryo sa mga katutubong komunidad at sa mga gawaing pangkultural. At ngayon bilang isang cluster head representative ng Blaan Sangir Cultural Community ng National Commission for Culture and the Arts. So marami akong gustong gawin para sa ating katutubong komunidad. So by the way pala sa mga katutubo na nasa Southern Cultural Communities na mga IP group, pwede kayong magpasa ng mga project proposals na sa ating NCCA. So this month na lang po ang last passing ng mga project proposal. Ayon, at ako bilang kabataan ay naging aktibo rin at miyembro ng iba't ibang organisasyon na may kinalaman sa pagpapahalaga ng kabataan, katutubo, kalikasan at pagiging makabayan. Iyon yung mga ginagawa ko upang maipakita na ako isang katutubo at ako isang sinag sa ating lipunan, sa ating komunidad. At bago ang lahat, bago ko binabahagi lahat ito sa kabataan, bago natin ibahagi sa ibang ating kultura, ang ating identity, dapat tayo mismo ay alam natin, kilala natin kung sino talaga tayo bilang isang katutubo. So hindi natin maibabahagi sa iba ang ating kultura kung mismo tayo ay hindi alam kung anong ating kultura. So ayun. At bilang patunay ng aking mga aktibong pagboboluntaryo ay last year ako ay nagkaroon ng award. So, Sinagabataang Sarangan Awardee dito sa Malapatan po for cultural communities, for youth in cultural communities. Siguro nakita nila yung mga gawain ko, pero glory to God ngayon, si Duwata na ang sa kanya lamang ang kapurihan. At ngayon sa NCCA naman, I am volunteer cultural worker, so affiliated ako sa NCCA. At currently, the IP youth sector representative para sa aming munisipyo at marami pang organisasyon. At higit sa lahat bilang kabataan,
ito yung mensahe ko na lang sa lahat ng mga nanonood ngayon, nakikinig, na ang bilang isang kabataang katutubo, dapat tayo ang maging ehemplo, magiging modelo at salamin para sa ibang kabataan upang maingganyo sila na talagang yakapin ang kanilang kultura, ang kanilang identidad sa pamamagitan ng ating mga ginagawa sa ating community. So dapat maging catalyst of change tayo para sa mga ibang kabataang katutubo. So dyan lamang po at maraming salamat. Balik po sa inyo mga kaugnayan. Parang nakamute ka, kaugnayang Mark, kung ikaw pinagkasalita. Ayan, sorry, nakamute niya. Ayan, so maraming salamat kaugnayang Jason. So napakadaming shinare ni kaugnayang Jason. And syempre, congratulations si kaugnayang Jason ay isa sa mga na-awardong kabataan sa kanilang lugar. So sana lahat ng katutubong kabataan ay maging huwaran si kaugnayang Jason na makakuha din ng mga sertipiko ng pagkilala bilang isang mahusay na katutubong kabataan na nakikiisa upang palakasin ang katutubong komunidad sa kani-kanilang komunidad. Ano po? So ngayon ay isa pang magbabahagi at magbibigay din ng kaalaman sa atin. Tatawagin ko mula sa Sierra Madre, kaugnayang Lovely, bilang kabataan, paano mo may papakilala ang iyong kultura sa lahat at pangkalahatan? Yan, maraming salamat kaugnayang Mar. Siyempre bilang isang katutubong dumagat, maibabahagi ko at siguro naibahagi ko na yung ibang mga kultura sa amin sa pamamagitan ng social media, siguro dahil mas ito yung gamay ko na at dito parang mas namulat ako, ginagawa akong positibo yung tulong ng social media or makabagong teknolohiya. Dito ko ibinabahagi yung kultura namin sa pamamagitan ng pagbabahagi ng larawan or mga videos, ganoon. Tapos, isa pa, maibabahagi ko rin siguro, or may papakilala ko rin yung kultura namin siguro ay sa loob muna ng komunidad namin, ang pagbabahagi ng mga kaamalaman ko sa kapwa ko kabataang katutubo. Yun lang, maraming salamat. Mark? Parang kaugnayang Mark? So, sorry. So, mahina na yung signal ko kaya off-cam na ako. So, maraming salamat kaugnayang Lovely. So, napakaraming binahagi si kaugnayang Lovely. No? So, ngayon, ako naman tayo sa isa pa nating tagapagsalita na alam ko ay magbibigay din ng marami pang kaalaman para sa atin. At naway yung mga tagapakinig natin na sumusuporta sa atin, naway wag kayong umalis, tutukan natin. Alam ko ito yung pinakahuling magsasalita pero maraming maibibigay na kaalaman sa atin. And so, maging ko na, walang iba, kaugnayang Asabi. Maraming salamat, kaugnayang Mar. Bilang kabataan, paano ba natin maipapakilala o ipinakikilala ang ating kultura sa pangkalahatan? Ano? Ako ay unang-una sumasang-ayon sa sinabi ni kaugnayang Jason na hindi natin maipapakilala ang ating kultura kung hindi natin alam ang ating kultura. So unang-una, kailangan nating matutunan. At hindi, kagaya nga ng sinabi din ng aming elder na si Pastor Raisa, na ang education, it's a lifelong process. Ibig sabihin, hindi porket tapos na tayo sa pag-aaral sa kolehiyo ay tapos na ang ating pag-aaral. Tayo ay patuloy na mag-aral, patuloy na aralin ang ating kultura, no? So, isa sa mga gusto kong sabihin sa ating mga kapwa katutubong kabataan is to show up. Tayo ay ipakita natin, magpakita tayo. Ipakita natin, maging present tayo sa mga pagtitipon sa komunidad. Dahil sa mga ito, tayo ay matututo mula sa ating mga elders. Tayo din ay mag-show up sa mga pagtitipon na kung saan meron tayong oportunidad para magsalita. At para din pakita na tayo ay visible, na para ipakita na nandito tayong mga katutubong kabataan na pinagpapatuloy pa din natin ang mga ipinaglalaban ng ating mga elders, ng ating mga ninuno. At hanggang ngayon, andito pa din tayo. Isa pa sa aking mga masasabi ay to speak up. Kapag tayo ay may mga oportunidad para magsalita, kapag tayo ay may mga platforms
na nabuksan para tayo ay mabigyan ng oportunidad para i-voice out o sabihin kung ano ba yung mga hinaing nating mga kabataan, mga katutubong kabataan. Kahit na tayo ay nangangatog, kahit na tayo ay naiiyak na, magsalita pa din tayo. Let us speak up dahil hindi malalaman ng pangkalahatan, hindi malalaman ng ating mga elders, hindi malalaman ng ating mga pamilya kung ano yung mga nangyayari, kung ano yung mga hinaing natin, kung ano yung mga pananaw natin bilang katutubong kabataan sa mga issues na nangyayari sa ating komunidad, sa ating society, kung hindi tayo magsasalita. So kung tayo ay magaling magsulat tayo. Kung tayo ay magaling magsalita tayo. Kung tayo ay magaling magturo tayo. Speak up kung ano man yung mga skills na mayroon tayo para ipakilala ang ating mga kultura, para tayo ay matuto. Gamitin natin ang mga yon para ma-ensure o para maisalin ang ating kultura at para din tayo ay matuto. Isa pa sa mga panghuli naman sabi ko is to never give up. Sinasabi ko din to sa sarili ko, ika nga, I'm also preaching to myself. Minsan dahil sa diskriminasyon, minsan dahil sa kawalan ng pondo, minsan dahil na din sa mga pangyayari, minsan dahil sa climate change, tayo ay nadi-discourage o minsan ay nalulungkot, na minsan iniisip natin, may saysay ba yung pinaglalaban natin? May saysay ba yung ginagawa natin? Ngunit, ang ating mga ninuno ay hindi sumuko, kaya tayo may kultura ngayon. Isa yun sa mga lagi kong iniisip na ang aking mga ninuno pumunta sa Malacanang para ipaglaban. Kahit na hindi sila nag-aral, kahit na wala silang sasakyan, kahit na wala, kaunti lang ang mga bus noon, sila ay nakipaglaban. Sila ay nagpakita sa harap ng gobyerno na tumutulig sa karapatan ng mga katutubo noon at sila ay nagtagumpay. Isa ito sa mga iniisip ko kapag ako ay nalulumbay na minsan iniisip ko na naku walang pera, naku wala na yung mga kabataan, hindi na sila masyadong interesado. Lagi ko nga iniisip, hindi sumuko ang ating mga ninuno. Kaya wag din tayong sumuko. So yun po ang aking maibabahagi. Maraming salamat. At sana po ay madami kayong natutunan mula sa ngayong hapon. Balik sa inyo mga kaugnay. Nawala si ating kaugnayang Mar. Mukhang mahina na ang kanyang signal. Pero gusto lang namin magpasalamat sa lahat ng pinahagi kaugnayang Asami, kaugnayang Jason, kaugnayang Loudme. Mukhang nawala na rin ang kanyang signal, mabuti na lang, halos patapos na rin tayo. Ako mismo, malamang nakikita ko din sa ni Kaugnayang Jonas, nag-overtime tayo ng konti, pero ang ganda ng naging pagbabahagi. So, yun lamang, salamat at sana maimbitahan namin kayo muli sa mga susunod na mga dito sa ating programa at magkaroon ng exchanges from one community to other communities para magbahagian pa. Mas madaming pwedeng i-share sa pag personal yung nasa community tayo or kasama natin yung ibang nasa mga kabataan na nasa pamayan. Yun lamang, maraming salamat ulit sa inyong oras, pagbibigay sa amin. Salamat. At tayo ay dadako naman sa ating, ano yung naging resulta ng ating usaping bayan, ng ating poll. Yes, dadako tayo doon. Ano ba ang result? Yeah, may resulta na, Kaugnayang Maya. Go, Kaugnayang Maya. Yes, nakakatulong ba ang teknolohiya sa kabataan para mas maipakilala o maingatan ang katutubong kultura? So madami ang nagsasabing oo, may nagsabing pwede, at wala namang nagsasabing hindi. So nandun tayo sa oo 63% at pwede 38%. So maraming salamat, ganun din sa mga nagbahagi ng kanilang opinion sa ating comment box. Kaugnayang Jonas, ang ating pagbubuod ng ating topic ngayon. Yes, Kaugnayang Maya. Maraming salamat. At sa mga sumagot sa ating tanong, maraming salamat. Malaking tulong po ito sa amin para sa aming mga ginagawa ring evaluasyon para po sa ating programa at proyekto sa mga katutubong kabataan. Siyempre mga kaugnayan, lumutang talaga dito yung isa sa
yung SLT na nakakatulong para maisalin sa katubong kabataan yung kultura nila. Pero mabilis ang pagbabago ng panahon ngayon, lalo na sa teknolohiya. Ano na ang gusto ng katubong kabataan? Nakakasabay nga ba sila ang mga kapatid nating katutubo o katutubong komunidad? Sa katutubong komunidad lang ba hindi gaano nadidinig ang boses ng kabataan? O baka sa labas din na kanilang ginagalawan? Sabi nga ni Kaugnayan Jason, wika at kultura ay magkabuhol. Ito ay napakahalaga sa katutubong komunidad. Kung hindi na ipapasa, hindi pinapakinggan, nawawala ang interes ng kabataan. Dito papasok ang bawat isa na pahalagahan at suportahan. Kailangan dinggin sila ng gobyerno, ng katutubong komunidad, katutubong leader. Gumawa ng hakbang upang masiguro na ang inyong pagkakakilanlan at lupaing ninuno ay manatili at hindi maging isang kwento na lamang. Ang salitang pagsuko, sabi nga ni Kaugnayang Asami, ay hindi binanggit ng inyong mga ninuno, nawa ay ito hindi lumutang sa panahon ninyong mga kabataan. Napakagandang mensahe, napakagandang pagnilayan at pag-usapan at latigit sa ngayong buwan, noong August 9, ay sinelebrate natin ang araw ng mga kabataan. Nawa ang salitang suko ay hindi mamutawi sa atin kung hindi ipagpatuloy ang laban na sinimulan ng ating mga ninuno. Mga kaugnayan, huwag niyo po kakalimutan na i-like, i-follow at mag-subscribe sa NTF-PEP sa amin pong Facebook, YouTube at sa amin pong Instagram na Not by Timber Alone at Twitter na NTF-PEP_PH. At siyempre po, ano pa ba yung mga announcement natin o trivia? Kaugnayang Maya? Yes, mabilisan lang ito pero ipopost din natin ito sa ating Facebook. Pero basahin ko lang ulit para kayo ay may chance na mabigyan ng papremyo mula sa ating ugnayan team. So ayon sa National Commission on Indigenous Peoples, noong March 23, base sa kanilang record, ilan ang kinikilalang indigenous cultural communities o katutubong pamayanang kultural sa Pilipinas? So, sagot lang ang A kung 25, B kung 55, C kung 101, at D kung 110, at E naman kung tingin ninyong wala dyan ang tamang sagot. So, gamitin lang ang hashtag ugnayan, i-type lang ang hashtag ugnayan at ang letra ng inyong sagot. At i-announce natin yan sa susunod ulit natin na episode. So, kami po ay inyong muling samahan sa susunod na ating episode, sa susunod na buwan. Same time, 2:00 ng hapon pa rin mga kaugnayan. At subaybayan ang aming mga announcements sa NTF-PEP Philippines Facebook account. Mula sa Ugnayan Team, kasama ang Ugnayin, National Indigenous Youth Network at NTF-PEP Philippines. Maraming salamat sa patuloy na pagsama at pagsuporta sa Ugnayan Komunidad at Kalikasan. At ako si Buniknik, kaugnayang Buniknik mula sa Sierra Madre, nag-iiwan ng mensaheng Be a Voice, not an Echo. Ako po si Maya mula sa Aklan at nag-iiwan naman ng mensahe, ating respetuhin at pag-ingatan ng ating kalikasan dahil ito ang ating magiging ugnayan. Hanggang sa muling kwentuhan mga kaugnayan, ito po si Kaugnayan Jonas Bertudes, ang nagsasabing ang pagmamahal ay ikalat saan ka magpunta sapagkat ligtas ang komunidad kalikasang may pag-ibig. Muli ito po ang ugnayan, boses ng komunidad, boses ng kalikasan. Hanggang sa muling kwentuhang komunidad at kwentuhang kalikasan, magandang araw sa ating lahat mga kaugnayan. Kita-kita po tayo sa susunod na buwan. Magandang hapon po. Hello po, salamat. Magandang hapon. Ingat po tayo.